praise God, kasi last Sunday, tunay nga na nailatag sa atin no, yung kahalagahan ng gospel ni Jesus Christ. Hindi natin kailangang matakot, hindi natin kailangang mangamba, dahil hindi natin bit-bit ang ating mga sarili. Tayo'y sumusunod lamang at ang mga bit-bit na natin ay ang mga salita na tinanggap natin mula sa Panginoon. At ano yung salita na yon? Yun yung power of salvation. Amen? The power of salvation. Kaya natutunan natin nung linggo, the gospel is sufficient for you and I. Sapat ang mensahe ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. At ang kagandahan ng mga ginagawa ng Panginoon dito sa ating simbahan ay bawat linggo na tayo'y umuupo, tayo'y nagsasama-sama, nagkakaroon tayo ng panibagong pagkakakilala kung sino ang Diyos sa buhay natin. Hindi lang sa pamamagitan ng pakikinaig natin sa ating personal na devotion, kundi sa pamamagitan ng pakikinaig natin sa isa't isa. Dahil bakit? Bawat isa sa atin, nandiyan si Jesus. Amen po ba? Amen! So kung hindi mo alam kung nandiyan si Jesus, ito ang panahon na marinig mo kung sino ba talaga si Jesus sa buhay mo. At makikita mo si Jesus sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ng mga buhay na hinipo at binago ng Panginoon. Amen? Amen. So sinong magsasabing binago na siya ni Lord? Walang nagtataas ng kamay. Amen. Binago tayong lahat ng Panginoon. Amen. Amen. So buksan po natin ang ating Bible sa John chapter 3 verse 3. So, sino po dito ang mga nagjo-join sa ating prayer and fasting araw-araw? Taas din po ang kamay. Yan. Sa lahat ng mga hindi nagtaas ng kamay, we encourage you na sumama po kayo sa ating prayer and fasting dahil may kakaibang ginagawa ang Panginoon sa ating kalagitnaan. May mga bagong bagay na inire-reveal ang Panginoon sa ating mga buhay at sa lahat ng mga nasa online, lahat ng mga nasa malalayo, hindi po imposible na maka-join kayo dahil ang ating prayer and fasting ay nagaganap araw-araw sa ating Zoom. At marami sa atin ang nakaranas ng inaantok. Ano? Yan. Kasi nasa natural. Di ba? Nasa physical. Meron talagang physical struggle na pinagdadaanan. Pero, dahil meron tayong pananampalataya, hindi natin namamalayan doon sa pagsunod natin, may ini-expand ang Panginoon sa ating mga buhay spiritually. At sabi nga lagi sa atin ni Pastor Dong, pag may nag-e-expand sa spirit, may nagre-reflect sa natural. Sabi mo nga sa katabi mo, may nagre-reflect na ba sa natural? Napapansin na ba ng iyong spouse? Napapansin na ba ng iyong mga magulang? So, dito talaga nakikita natin na kapag ikaw, bit mo ang salita ng Diyos, imposibleng hindi makikita sa buhay mo. Amen? Kaya nga, this past few days, ang ating mga natututunan ay ano ba ang ibig sabihin ng born of God? Sabihin mo nga sa katabi mo, born of God. Amen. Born of God. Sabi niya sa John chapter 3 verse 3, Jesus answered and said to him, kausap po ni Jesus Christ si Nicodemo nung time na to. At sabi niya, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. And Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Pwede ba yun? Meron pa po ba sa atin dito ang pwedeng bumalik sa sinapupunan ng nanay natin para lang maipanganak ulit tayo? Wala. Pero sabi ni Jesus, most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Amen. Ang lalim. Ang lalim. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, we all need to be born in the Spirit because
ang mga salita na to ay hindi nauunawaan ng ating normal na mentalidad at mauunawaan lang once our spirit has been born again. Amen? Amen. So when we accepted Jesus Christ as our Lord and personal Savior, we were cleansed from our sin. And when we were cleansed from our sin, yung sinful nature natin, from the dead spirit, we now have a divine nature. Sabihin mo sa katabi mo, we now have a divine nature. And that divine nature, from a dead spirit, we have received the spirit of sonship. The spirit of sonship. Nung natanggap natin yung spirit of sonship, merong nagkaroon ng pagpihit sa ating mga buhay. Kaya sabi niya sa Romans chapter 5 verse 17, "For the sin of one man, Adam, caused death to rule over many, but even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness. For all who received it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ." So, ano bang ibig sabihin nitong verse na ito? Nung tinanggap natin si Jesus Christ, alam mo ba na hindi mo na kailangang pagpagalan ang pagiging righteous mo? Dahil ang sabi ng verse na to, gift of righteousness. Marami sa atin, akala natin kailangan nating paghirapan ang pagiging righteous. Marami sa atin, akala natin ang pagiging righteous ay pagiging mabait lamang. Marami sa atin, akala natin yung marunong kang makitungo sa kapwa mo, makitao sa tao, yun na ang definition ng righteousness. Pero ang sabi ng Bible, nung tinanggap natin si Jesus Christ, ang tinanggap natin ay gift of righteousness. Bakit? Because we all have fallen short in the glory of God. Wala sa atin ang nakaabot. Wala sa atin ang nakakaya na mapatuwa ang Diyos sa lahat ng ating mga gagawin at ginagawa. Kaya Jesus Christ needed to die for you and I. He needed to die so that we will all receive the gift of righteousness. And when you receive the gift of righteousness, ang sabi niya, you will live in triumph over sin. Hello? Triumph over sin. Ibig sabihin ba nun, makikipaglaban ka pa sa kasalanan o mananagumpay ka na sa kasalanan? Mananagumpay ka na sa kasalanan. Triumph over sin, over threat, over death through this one man, Jesus Christ. Amen? Triumph. Kung triumph ba, ibig sabihin ba nun may pagkatalo ba? So, ibig sabihin, kung wala ng pagkatalo, ano pa ang ini-struggle ng isipan mo? Bakit ka pa makikipaglaban? Ano pang resistance na kailangan nating gawin? Ano pang battle ang kailangan nating pagpalanuhan kung si Jesus na pala ang nagpanalo ng lahat ng bagay? Amen? So, ibig sabihin, when you have received Jesus Christ, when you have received Jesus Christ, kapag ikaw ay nagrepent sa lahat ng mga kasalanan na nangyari sa buhay mo at dineclare mo, Lord, you are my Savior. Alam mo, ang repentance, kapatid, ay hindi lang yung nagsabi ka ng, sorry, Lord. Ang repentance, kapatid, ay alam mong nagkasala ka sa harapan ng Diyos at alam mong we all have fallen short in the glory of God. Wala sa gawa mo ang makakaligtas sa'yo, kundi nasa pananampalataya mo lang. Kung yan ang natanggap mo ngayon sa buhay mo, ang sinasabi na ng Panginoon sa atin, He has gifted us righteousness and we are triumphants. Mga mananagumpay, champions, conquerors of sin and death. At kung ganun nga, we now have to be baptized and be born in the Spirit so that we are carriers of the Spirit of God. Born of water
and born of Spirit, born of God. Amen? Kaya napakahalaga ng baptism. Napakahalaga ng baptism of water. Napakahalaga ng baptism of fire. At hindi po baptism of water at baptism of fire ang pag-uusapan natin. Pero ang pag-uusapan natin ay what is being righteous in the sight of God. Being righteous in the sight of God is becoming right with God. Becoming right with God. Because our God is very holy. He couldn't stand sin. He wants to reign in His creation. Gusto ng Panginoon to reign over us, the humans. But because of sin, we were taken out of His presence. We were taken out of the light, and our spirit has died. And instead of reigning with Him, we became prisoners of the enemy. Kaya sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 1, in the past you were spiritually dead because of your disobedience and sins. So ibig sabihin pala kapatid, what causes our spirit to be dead is because of our disobedience. It's because of our sins. Dahil sa disobedience ni Adam, lahat ng kasalanan ay lumaganap sa bawat isa. But because of the obedience of Jesus Christ, ang lahat ay maliligtas. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nung tinanggap natin si Jesus Christ, we have now received a new heart and a new spirit. Kaya sabi niya sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, I will give you a new heart and put in a new spirit within you. I will take the heart of a stone of your I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes so that you will keep my judgments and do them. Hello? When we have received Jesus as our Lord and Savior, nung dumating sa atin ang salvation, we have received the righteousness of Christ, not by our works, but because of Jesus Christ. And when we have received this righteousness, we now have a new heart and a new spirit. New heart and new spirit. Kaya sabi niya sa 1 John chapter 3 verse 9, whoever has been born of God does not sin. Kapatid, wala nang room para sa kasalanan sa buhay mo at sa buhay ko. Wala na tayong kailangang paglabanan pa dahil mananagumpay na tayo. For His seed is now remaining in us. His seed is now remaining in us and He cannot sin. Alam niyo po anong ibig sabihin nung born of God does not sin? Ibig sabihin wala nang kasalanan na nabubuhay sa'yo. At nung sinabi niyang, and He cannot sin, alam niyo po kung anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ikaw ay nilinis na ng Panginoon, huwag mo na ulit isawsaw ang buhay mo, ang katawan mo sa kasalanan. Dahil mananagumpay ka na. Amen? Amen. That's why we have a new spirit. God has given us a new heart. Kaya kapatid, kung ikaw ay binigyan niya na ng new heart, tama na ang pagpapatigas ng puso. Tanggapin mo na ang bagong puso na binigay ng Panginoon sa iyo. Alam mo, paano mo ito matatanggap? How will we be able to practice righteousness? Paano ba natin magagawang maging righteous? Paano ba natin malalakaran itong righteousness na to? Isang bagay lang. Isang bagay lang. Sabi sa Romans chapter 4 verse 2, for if Abraham was justified by works, he has something to boast about. Kung si Abraham, he was justified by works, he has something to boast about. Ito ay sapagkat kung si Abraham ay pinaging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa, mayroon siyang pwedeng ipagmalaki. Ngunit hindi sa Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Sinasabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran.
Si Abraham ba ay naging righteous dahil sa kanyang gawa? Si Abraham ay naging righteous dahil sa kanyang pananampalataya. Amen? Pananampalataya, sabihin mo sa katabi mo, have faith. Have faith. Kaya sabi niya sa Romans chapter 1 verse 17, for in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. In it, sa pamamagitan ng salita niya, sa pamamagitan ng gospel of the good of Jesus Christ. In it, nakapaloob doon ang righteousness ng Panginoon. From faith to faith. Kaya ang number 1 natin, faith to faith. Sabi mo sa katabi mo, faith to faith. Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng faith to faith? Di ba? Bakit kaya kailangang faith, tapos to faith? Alam mo kung anong ibig sabihin nun? Kasi hindi ka lang dapat isang beses manampalataya. Kundi habang nambubuhay ka dito sa mundo, habang nandito ka sa laman na ito, kailangan mong patuloy na manampalataya. You have to keep on living in faith. Because righteousness is not out of your works. Righteousness is not out of our works. Righteousness is out of the works of Jesus Christ over you and I, so that we will remain righteous in the sight of God. Faith to faith. Living in a way that produces more faith. Hello! Living in a way that produces more faith. Mamumuhay ka. Mamumuhay ka na bawat yapak na gagawin ng iyong paa ay magpoproduce ng marami pang pananampalataya. Sige, palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Hello! Mabubuhay ka ng marami pang pananampalataya ang mapoproduce ng bawat tapak mo. Kaya sabi niya, the steps of a righteous man is established by the Lord. Paano may establish ang bawat yapak mo kung hindi ka mananampalataya? Alam mo, ang pananampalataya ay hindi resulta o bunga ng isip mo. Ang pananampalataya ay resulta at bunga ng paniniwala mo sa ginawa ni Hesukristo para sa buhay mo at sa buhay ko. Faith to faith. Kaya yun ang sabi ng Romans chapter 1 verse 17. All of Abraham's acts, lahat ng mga pamumuhay ni Abraham, basahin niyo ulit ang Bible. The Lord has sent Abraham to a place where he did not know. And Abraham had faith. He obeyed God. Hindi niya alam ang pupuntahan niya. Imagine niyo, nung panahon na yon, wala pang kuryente. Ang meron lang sila, lampara bilang ilaw. Paano ka magjo-journey sa lugar na sobrang dilim? Di ba, ang lugar na yon ay disyerto? Gaano nakakatakot ang magjo-journey ka sa lugar na hindi mo alam kung saan ka pupunta? But, Abraham had faith. That's why Abraham was counted. Abraham was counted as a righteous man of God. At sa journey ng buhay ni Abraham, pag may sinabi ang Panginoon sa kanya, sunod lang siya ng sunod. Ganun kahalaga ang born in the Spirit dahil kailangan mong ma-identify ano ang pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. Because one disobedience will make you lose yourself from the presence of God. Faith to faith. Kailangan nating maunawaan na ang Diyos, ang hinahanap niya sa buhay natin ay mamuhay tayo na nananampalataya ka. Hindi lang one time, kundi araw-araw kang mananampalataya. Araw-araw kang mananampalataya. Lord, hindi ko alam kung saan pupunta ang buhay ko. Lord, nabankrupt ako.
Lord, iiwanan na ako ng pamilya ko. Paanong gagawin ko? Ang sabi ng Panginoon, kapatid, lumapit ka sa Kanya. Manampalataya ka. May bagong bagay siyang gagawin sa buhay mo at sa buhay ko. Faith to faith. Kung nakikita mong wala ng ibang way out ang buhay mo, kung nakikita mong wala ng solusyon pa sa lahat ng nangyayari sa paligid mo, at wala ng ibang lumalabas sa bibig mo, kundi puro reklamo sa kapatid mo, sa asawa mo, sa magulang mo, kung ganyan na ang status ng buhay mo, kapatid, isa na lang ang solusyon. Kung wala ng tama na nakikita mo sa paligid mo, isa na lang ang solusyon. Dun ka sa tama, bumalik ka kay Jesus Christ. Dahil walang ibang kayang magbago sa iyo at sa akin, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Kung hindi mo kayang tagalan ang katabi mo, tinanong mo ba yung katabi mo, kaya ka rin pa ba niyang tagalan? Hello? Ang dami nating nagiging reklamo sa mga kapwa natin sa paligid natin. Hindi natin nakita, puro sarili lang pala ang iniintindi natin. Hindi mo namamalayan, punong-puno ka na ng sarili mo. Paano ka pa mananampalataya niyan? Empty yourselves and have faith. Kung alam mo na si Jesus Christ ang tagapagligtas mo, kung alam mo na si Jesus Christ ang may kayang magbago ng takbo ng buhay mo, kapatid, titikom mo ang bibig mo, manampalataya ka ulit. Dahil hindi gawa mo ang magpapatuwa sa Diyos ang pananampalataya mo. Faith to faith. Kaya sabi niya sa Galatians chapter 4 verse 1 to 11, "Now I say that the heir, as long as he is a child," ang isang anak, ang isang tagapagmana, hanggat siya ay bata pa, siya ay kailangang mamuhay na parang slave. At hindi siya naiiba sa mga slaves. Sabihin mo sa katabi mo, matanda ka na ba o bata pa? O yung edad mo lang ang nagsasabing matanda ka na pero yung pag-iisip mo, bata pa rin. It's true. Ito po ang katotohanan ng buhay. Pwedeng tumanda na tayo pero wala tayong natutunan. Alam mo bakit? Kasi nanahan ka sa sarili mong lakas. Hindi ka nanahan sa lakas ng Diyos para sa buhay mo. Kaya, itong tagapagmana, alam mo po ba tayong lahat ay tagapagmana ng Diyos? Mula nung tinanggap natin si Jesus Christ being the co-creator of our Father in heaven, nung tinanggap natin si Jesus Christ, alam mo bang tinanggap mo na ikaw ngayon ay co-heir na ni Jesus Christ? Ikaw ay tagapagmana. Sabihin mo sa katabi mo, tagapagmana ako. Tagapagmana ako. Ang sarap naman nun, tagapagmana ako. Tagapagmana ako kasama ni Hesukristo. Amen? At sabi niya dito, but he is also under guardians and stewards until the appointed time of the Father. Tayo ay mga bata pa sa pag-iisip. Hindi natin naiintindihan ang lahat ng mga bagay pagdating sa spiritual. Kaya kailangan mong sabihin sa sarili mo, bata pa ako. Sabihin mo sa sarili mo, bata pa ako. May mga bagay pa akong hindi naiintindihan. Pero ang sabi niya dito, he is under guardians and stewards. Kaya napakahalaga nang dito sa loob ng simbahan ay nagpapasakop tayo sa anong inilagay ng Panginoon na authority. Dahil bakit? May bagong bagay na ginagawa ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko na hindi natin naiintindihan. Amen? Pero, buong buhay na ba yon? Buong buhay ka na bang magiging bata? No!
Hindi ka buong buhay na magiging bata because there is an appointed time by the Father. Kaya sabi sa atin ni Pastor Dong, anything that has life grows, and anything that grows, it changes. Kapatid, kung 15 years ka nang nasa church, 30 years ka nang mananampalataya, at wala pa rin nagbabago sa buhay mo, baka may patay na pananampalataya na namumuhay sa'yo. Kapatid, tagapagmana ka. Buhayin mo ang pananampalataya mo. Pinapaalala ng Diyos sa'yo ngayong umaga, mananagumpay ka. Mananagumpay ka. Ibalik mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Umalis ka sa sarili mong kakayanan. Umalis ka sa bilib mo sa sarili mo. Maniwala at mapabilib ka sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya sabi niya sa verse 3, even so, when we were children, we were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of time had come, God has sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law, that we might receive the adoption as sons. Ito, kapatid, yung katotohanan. Nung hindi pa natin tinatanggap si Jesus Christ sa buhay natin, we are slaves of sin. But because of Jesus Christ, hindi na tayo bound by the law. We are bound by the grace of Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya sabi niya sa Galatians chapter 4 verse 6, because you are sons. Sino ang mga anak ng Diyos? Amen. Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Jesus is in our hearts. The life-giving Spirit is in our hearts. Ano pa? Ano pa, kapatid, ang pinag-aalala mo sa buhay kung ang mananagumpay, kung ang nagkukos ng tagumpay mo ay nasa puso mo na pala? Ano pa, kapatid, ang kinakatakot mo? Ano pa, kapatid, ang nirereklamo mo? Ano pa, kapatid, ang hinahanap mo kung ang nagbibigay ng buhay ay kasama mo pala? You are an heir. Tayo ay tagapagmana. And God is just waiting for the moment. Waiting for the moment. Alam mo, anong hinihintay ni Lord? Grow up. Mag-mature tayong lahat. Kasi sabi, di ba, ng salita niya, the Lord is not, God is not too long in His promises, but He is patient with you and I. So si Lord ang patient sa atin. So kapatid, habang nasa training ground ka, itikom mo ang bibig mo. Habang nasa training ground ka, sagapin mo ang mensahe ng Diyos sa buhay mo, because God is about to do something great over you and I. He is about to do something great over you and I. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 3 verse 18, take care that no one deceives himself. Huwag mong lokohin ang sarili mo. If anyone among you thinks that he is wise, kung tingin mong matalino ka na, ang sabi ng salita ng Diyos, he must become foolish. We have to become foolish so that he may become wise. Kailangan nating ibaba ulit ang lahat ng alam natin dahil may bagong bagay na inire-reveal ang Diyos sa mga buhay natin so we become wise. At sabi niya, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are useless. Hello? Manahan ka pa sa sarili mong kaalaman. Hindi mo alam, lahat ng tumatakbo sa isipan mo, useless sa paningin ng Panginoon. Because we can only please God if we have faith in Him. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 8 verse 2, if anyone thinks that he knows anything, he has not yet known as he ought to know. Ang dami mong nakikitang palpak sa loob ng simbahan, hindi mo ba nakitang mas palpak ang nangyayari sa buhay mo?
Ang dami mong nakikitang palpak sa buhay ng katabi mo, hindi mo ba nakikitang mas maraming palpak sa nangyayari sa buhay mo? Ang dami mong sinisita sa mga taong inilagay ng Panginoon sa buhay mo para maayos ka, hindi mo nakikita, ikaw ang inaayos. Alam niyo po, ganyan ang immaturity at dyan ako paulit-ulit na tinuruan ng Diyos. Alam nyo ba, ang bawat katigasan ng mga ulo natin ay dadating ang araw, hahampasin tayo ng lahat ng consequences ng mga maling pinaggagawa natin. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, huwag mong kakalimutan, we are a co-heir in Jesus Christ. We are a co-heir. Kaya ang sabi niya na dito, do not be children in your thinking, but in evil be infants, but in your thinking be matured. We have to grow up. We have to grow up, kaya kailangan talaga we have to live faith by faith because we can't grow up by our own selves. Ang halaman, kailangan may pumunta dyan para diligan yan, para lumago yan. Kailangan mong payagan ng mga leaders ng simbahan, mga pastor ng mga simbahan. Kailangan mong payagan ng mga ginagamit ng Diyos sa buhay mo na ikaw ay diligan ng diligan para ikaw ay lumago. Because you are an heir. Ikaw ay anak. Meron bang nagtutuwid na hindi mo anak? May pakialam ka ba kung hindi mo yan anak? Ang mga magulang lang ay may malalim na pakialam. Amen? Kaya nga, kapatid, kailangan nating maunawaan, we are not justified by our works, but we are justified by our faith. Ang ating mga pananampalataya. Sabi niya sa Galatians chapter 2 verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. That even we have believed in Jesus Christ, we might be justified by faith, not by the works of the law. Hindi sa magawa, hindi sa sarili nating gawa, hindi sa pagsunod natin sa mga batas, bagkus sa pagsunod natin at pananampalataya natin kay Hesukristo. At sabi niya sa Romans chapter 10 verse 1 to 4, my brethren, my heart's desire and prayer to God is for Israel to be saved. Ang desire ng puso ng simbahan ay ang bawat isa sa atin ay maligtas. Ang desire ng puso ng Diyos ay bawat isa sa atin ay maligtas. Kaya nga, sabi niya sa verse 3, for by being ignorant of God's righteousness. Hello! Dahil sa mga kamangmangan natin, tinatry natin na mag-establish ng righteousness sa sarili nating kagagawan. Nakalimutan natin, hindi natin nakita, hindi na natin nagagawa ano ba talagang pinagagawa ng Diyos sa mga buhay natin dahil punong-puno na ng sarili natin. Kaya ang sabi na niya dito sa Romans chapter 10, verse 8 to 11, the word is near you in your mouth and in your heart. Ito yung ibinabahagi ng bawat mga mananampalataya, mga sinugo ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi na lang nakatago. Ang salita ng Diyos ngayon ay nasa harapan mo na, nagsasalita na sa buhay mo, itinatanim na sa puso mo para magkaroon ng pagbabago sa pag-iisip mo para dumating ang araw that you will confess with your mouth that Jesus is Lord. Sa pamamagitan ng mga tinalaga ng Panginoon, sa kalagitnaan natin, tinuturuan tayo, paano nga ba tayo magiging tagapagmana? Amen? Not by our works. Alam niyo po, ganito yung nangyari dun sa rich man sa Bible. Sa Mark chapter 10, verse 17 to the following, naalala niyo po ba yung rich man sa Bible na lumapit kay Jesus Christ? Nang sabi niya, na Lord, sabi nung rich man, paano ko ba magagawa na ma-inherit ang eternal life? Anong sabi ni Jesus Christ? Kasi sabi nung rich man, good Lord. Sabi niya, alam mo sabi ni Jesus Christ, bakit mo ko tinatawag na good? Hindi mo ba alam na walang ibang good kundi ang Diyos lamang?
Hello, alam niyo po ba nung ibig sabihin nung sinabi ni Jesus Christ yon? Huwag nating isipin na ang goodness ay ayon sa pamamaraan natin. Kailangan nating maintindihan ano ang goodness sa pamamaraan ng ating Diyos Ama. Yung goodness na yon, yung pananampalatayang meron ka. At ang sabi ni Jesus sa kanya, so kung gusto mo na maging part ng gusto mong maging heir. Ang sabi ni Jesus Christ, do not murder, do not commit adultery. Di ba, ibinigay ni Jesus Christ yung 10 Commandments. Tapos ang sabi ng mayaman, ginawa ko ng lahat yan. Sino pong nagsabi sa atin dito sa Panginoon, Lord, sinunod ko naman na lahat ng utos mo eh. Pero bakit hanggang ngayon, walang nagbabago sa buhay ko? Alam mo po ba, anong na-miss out nung mayaman na yon? Hindi niya alam. Hindi niya alam kung sino yung kausap niya. Ang sabi niya, alam mo, ang sabi ni good man, Lord, nagawa ko ng lahat ng yun. Siyempre, si Jesus natuwa. Di ba? Natuwa si Jesus. At nung natuwa si Jesus, sabi ng verse 21, habang tinitignan siya ni Jesus, sabi ng verse 21, Jesus showed love to him and said to him, meron ka na lang isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Ibenta mo ang lahat ng ari-arian mo. Ibenta mo ang lahat ng ari-arian mo. At sabi ni Jesus Christ sa kanya, and come and follow me. Alam mo kung anong na-miss out nung mayaman? Tignan mo anong naging attitude nung mayaman. Sabi niya dito, he was deeply dismayed by the words. And he went away grieving. Ilang beses na kayang nangyari sa buhay mo na may hiniling ka, and yet dahil hindi nabibigay, sumisimangot ka na lang. O kaya ginagawa mo, nagagalit ka na doon sa pinaghingian mo, as if naman obligasyon ng pinaghihingian mo, na sundin ko anong hinihingi mo. Ito yung status ng rich man. Alam mo po kung anong na-miss out ng rich man? Hindi niya namalayan na ang kaharap na pala niya ay si Jesus Christ. Hindi niya namalayan na ang kaharap na pala niya ay ang tagapagligtas. Hindi niya namalayan na ang kaharap na pala niya ay ang alin, ang kayang magbago ng takbo ng buhay niya. Hindi niya alam na ang kaharap na pala niya ay ang susi para sa eternal life. Kapatid, hindi mo ba alam nang hinahanap na ng Panginoon doon sa rich man na yon, kung nasunod mo ng lahat, good for you. Ang hinahanap na ng Panginoon sa kanya, manampalataya ka. Hello! Lord, mabait naman ako. Wala akong inargabyadong mga tao. Ang dami kong tinulungan. Ang dami kong pinagbigay ng awa. Ang dami kong mga pinaggagawa. Bakit yung ginawa mo bang hinahanap ni Jesus Christ o ang pananampalataya mo? Faith. Faith. Tama na ang kakatingin mo sa mga ginagawa mo kasi ang sinasabi na ng Panginoon Jesus sa'yo, manampalataya ka na. Amen? Manampalataya ka na dahil meron na lang 2 command na iniwan si Jesus Christ sa'yo at sa akin. Alam niyo po kung ano yun? Sabi niya sa Mark chapter 12 verse 29. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3. Mark 12 verse 29. Sige, buksan po natin ang ating mga Bible. Ayan. Mark 12:29. Yan. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Hello? 2 na lang ang kailangan mong masunod. Alam mo kung ano yon? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong isip mo, ng buong lakas mo. At mahalin mo ang mga kapatid mo. Mahalin mo ang neighbors mo. Mahalin mo ang mga tao sa paligid mo. Alam mo kapatid, magagawa mo lang ito, masusunod mo lang ito kung ikaw at ako
ay mananampalataya. And by faith, pag ikaw ngayon ay nanampalataya, ipagsisigawan mo! Pag may mahal ka, hindi mo ba ipagsisigawan? Ipagsisigawan mo. Kaya sabi ni David, I believe, Lord, therefore I spoke. Naniniwala ako, Lord, kaya ipinagsasambulat ko. Naniniwala ako, Lord, kaya sasabihin ko to sa lahat ng mga taong mahal ko. Ipagsisigawan ko ang kabutihan mo sa buhay ko dahil hindi ako sapat. Hindi ako karapat-dapat, ngunit ginawa mo akong karapat-dapat. Kaya nga, Romans 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. Ang power ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko ay ang pananampalataya na meron tayo kay Hesukristo. Again, ang power ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko ay ang pananampalataya. Gisingin mo ang iyong pananampalataya. Mabuhay ka na nananampalataya hanggang sa dulo ng hininga ko. Lord, ako ay mananampalataya. As for me and my house, we will serve the Lord. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Pananampalataya, Christ will live in you when you have faith. And Christ will continue to reign in you when you have faith. Ibig sabihin, kapatid, hindi struggle ang pagiging Kristiyano. Hindi mahirap ang pagiging Kristiyano. Alam mo, malaya ang pagiging Kristiyano. Malaya tayong umawit, malaya tayong sumamba, malaya tayong maglingkod, malaya tayong lumapit sa Ama. Malaya tayo na marinig ng Diyos ang lahat ng hibik ng ating mga puso. Malayang malaya. Sabi mo sa katabi mo, malaya tayo. Malayang malaya tayo. At dahil malaya tayo, alam mo ba, ang buhay mo ay parang isang fountain. Alam niyo po kung anong itsura ng fountain? Pakita nga niyo nga po yung picture ng fountain. Yan, ang isang fountain. Tignan mo ang fountain. 'Di ba ang fountain, ang ganda ng pagka-flow ng tubig? Alam mo ba na ang buhay mo ay parang fountain? Nagsimula sa'yo, naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At dahil paulit-ulit kang nananampalataya, dahil paulit-ulit kang lumalakad sa pananampalataya, hindi mo namamalayan yung mga katabi mo ay nadadaluyan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At hindi mo namamalayan, nananampalataya ka lang. Kasi kapatid, ang pananampalataya, hindi nga bunga ng ating alam. Ang pananampalataya, bunga ng paniniwala lang natin sa Diyos. Pag sinabi ni Lord, punta tayo dito, sige, punta tayo dito. Kaya nga, di ba may kanta tayo, if He goes to the left, and we'll go to the left. Susunod ka lang ng susunod. Si Abraham, ganun lang ang ginawa niya, sumunod lang siya ng sumunod. At alam mo ba, mula kay Abraham at sa Diyos, sa personal niya, sumunod siya. Anong akay-akay niya? Yung pamilya niya. Bit niya yung pamilya niya. Sumusunod lang siya, sumusunod. Dahil ang taas kay Abraham ng pagsunod, walang nakakapigil sa kanyang sumunod. So dahil walang nakakapigil sa kanya, walang choice ang pamilya niya, kailangan niyang sumunod. At nag-overflow yon sa pamilya ni Abraham. At alam mo po ba, tinawag si Abraham, Father of Nations. Alam mo bakit siya tinawag na Father of Nations? Dahil sa pananampalataya niya,
ang buong Israel ay naligtas. At dahil sa pananampalataya ni Abraham, yung seed ni Abraham, sa lahi ni Abraham na ipanganak ang tagapagligtas. At yung seed na to na naipanganak ang tagapagligtas, hindi na lang nalimitahan ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang kaligtasan ngayon ay sumambulat sa buong mundo para ikaw at ako ay makasama na tagapagmana ng Ama na nasa langit. Kapatid, hindi mo alam sa pananampalataya mo, nag-o-overflow ang pag-ibig ng Diyos mula sa buhay mo at naaabot ang maraming mga tao. Kaya, may mga lingkod ng Diyos na ginamit ni Reyes ang Panginoon. Nagsimula sa personal nila. Dumaloy sa kanilang pamilya. Hanggang sa dumaloy sa mga buhay nating lahat. Kapatid, pag ikaw ay nanampalataya, pag ikaw ay sumampalataya, hindi mapipigilan ng bibig mong i-declare ang pag-ibig niya. At pag hindi napigilan ng bibig mo i-declare ang pag-ibig niya, kahit saan ka pumunta, hindi mo namamalayan, may iniiwanan kang seed ni Jesus Christ. At every time na may seed si Jesus Christ na naitatanim sa buhay ng mga tao, yung ilaw, yung kaluwalhatian, yung kadakilaan ng Panginoon ay sumasambulat sa buong mundo. Kaya kapatid, wala na tayo sa dilim. Lahat na tayo ay nasa liwanag. At lahat tayo ay patuloy na nagliliwanag dahil nag-o-overflow ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay dahil sa iyong pananampalataya. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Go and overflow. Go and overflow. Alam mo nung ibig sabihin ng go? Manampalataya ka. Ilakad mo ang iyong mga paa. Huwag kang mag-isip. Sumunod ka sa Kanya. Ilakad mo ang iyong mga paa. Lord, year 2025, in the year of transition for open doors, mananampalataya muli ako sa mga bagong bagay na gagawin mo. Mananampalataya ulit ako. Hindi ko man hawak ang mga mangyayari, hindi ko man mauunawaan anong mga mangyayari. Pero mananampalataya ako. Dahil alam ko, kasama kita. Alam ko, gagabayan mo ko. Hindi mo ko iiwanan. Hindi mo ko bibiguin. Mananampalataya ako ng paulit-ulit. Mananampalataya ako ng paulit-ulit. Dahil sa pananampalataya ko, naniniwala ako, Lord, maraming mabubuo. At maraming magsasabi, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Hindi man nauunawaan ng pamilya ko ngayon. Hindi man nauunawaan ng asawa ko, hindi man nauunawaan ng anak ko. Pero nauunawaan ko, Lord, na Ikaw ang susi sa lahat ng bagay. Kaya mananampalataya ako.
Sa lahat po ng mga nais na manampalataya ulit, itayo po natin ang ating mga katawan. At idulog muli natin ang mga buhay natin sa Diyos. At sa lahat ng mga gusto na lumakas ang kanilang pananampalataya, samahan niyo po kami bilang isang simbahan. Sambahin natin ang Ama at punuin tayo, puspusin tayo ng Espiritu Santo. Upon your feet, oh Jesus, I set my heart, responding to your love. I cast my feet and surrender all to you. Lord, here I worship you. Let's sing it again. I set my eyes. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart, responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, roll into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Come on, worship Jesus. How I need If you need Jesus, presence, Lord. if you need the presence of Jesus, Spirit of if you want to strengthen your faith, closer to you, Lord. worship God with all your heart. Spirit of life, Nasaan ka man ngayon, kapatid? to my Nasa bahay mo man ikaw, heart. nasa trabaho mo man ikaw, pero kung alam mo sa sarili mo, Lord, I need you. How I need Gusto kong lumakas ang aking pananampalataya at paniniwala sa iyo. Gusto kong lumago sa pag-ibig ko sa iyo, Lord. Awitan mo siya. Hallelujah. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. How I need your presence, How Lord. I need Yaria bossa katalara bosse. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, Spirit of hope, draw me close
closer to you, Lord. The Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Hallelujah. Oh God, salamat ng maraming marami. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mga answered prayer namin. Salamat answered prayer kami kay Hadassah. Dalangin ko ng mga magulang na nandito, maging answered prayer din sa kanilang mga anak. Katulad namin na pinapanood namin ng mga anak namin kasamang naglilingkod, gawin mo rin ito sa kanila. Lord, alam namin mahaba ang iyong kamay. Abutin mo ang anak ng bawat isang nandito. Katagpuin mo ang kanya-kanya naming mga anak. Lord, wag silang maligaw. Wag silang mapunta sa napakadilim na buhay. Lord, hallelujah, give them chance. Bigyan mo sila ng pagkakataon, Lord God. Lord, bring them back to your fold. Yung mga nakakilala na sa iyo, Lord, dinadalangin namin, Lord, magkaroon sila ng divine encounter sa iyo. Hallelujah, Jesus, hallelujah. At maging yung hindi pa nakakakilala sa iyo, aming idinadalangin, itinataas namin sila sa iyo. Mga magulang, mga nanay, mga tatay, mga kapatid, sabihin niyo ang pangalan ng inyong mga mahal sa buhay. Oh, hallelujah. Let there be a revival in every home. Let there be a revival in every family. Kanina, nakakita ko ng pangitain dito sa harap habang kami nananalangin sa ating 7-day prayer and fasting. Nakita ko sa harapan ng stage, ang daming tumatakbo sa harap. Lumuhod at umiiyak. Lahat ng pumunta dito, noong mga nakaraang mga taon, lumipas, answered prayers sila. God hears, God sees, God knows, God answers prayers. He answers prayers. Lord, salamat dahil hindi pa naghihuli ang lahat. Ang mga anak namin, batang-bata pa, isa-isa mong tinatawag. Kami na mga magulang ay dumadalangin. Prepare us, Lord. Help us to prepare our children as well. Help us to prepare our children. Saluhin ang mga pinagagawa mo sa amin upang ipagpatuloy nila from generation to generation. Oh, hallelujah. Patibayin mo ang aming mga anak. Oh, hallelujah. Sino sa inyo ang umiiyak para sa mga anak? Pumunta sa harap. Ngayon din, sa pangalan ni Jesus, ako'y dadalangin para sa inyo. Kaming mag-asawa mananalangin para sa inyo. Forward. Run as fast as you can. Oh, yamasakatolorokatolobo. Luhuran nyo sa Panginoon ang inyong mga anak. Oh, yamasakatolorobo, sakatolorobo. Oh, yakatolorobo, sandariyakatolorobo. Yariyakatolorobo, sakatolorobo. Oh, yamasakatolorobo, yakatolorobo, Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let this be a worship. Hallelujah, hallelujah. Oh, riyabos sa katalarabas. Lord, aming dinadalangin sa iyong hapaanan, sa iyong altar. Ang lahat-lahat ng aming mga anak, sa bawat tahanan, sa bawat simbahan, sa bawat pamunuan, mga anak namin na mga tumalikod sa iyo, sila aming idinadalangin saan man sila naroroon ngayong oras na ito. Huwag silang makalayo sa panawagan mo. Huwag silang makalayo dun sa covenant na pinangako mo sa amin. Lord, hallelujah, binibigay namin sa iyo ang aming mga anak. Hindi sila mahahawakan ni Satanas. Ikaw ang hawak sa kanila. Hindi sila magagalusan ng mga gawa ng aksidente.
Ililigtas mo sila. Oh, Ria mo sakatalara kandalara bakandalara mase. Oh, Ria mo sakatalara mayakatala. Cry to God. Oh, yama, 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 yama. Yelela mayala katanala yala 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 mayara katalara ba. Oh, niya katanala la mayala la mayala masakatalara ba. Oh, Riyama, Sakatala Ramase. Hallelujah, Jesus. Maging ang lahat ng mga nanonood sa live Facebook na dumadalangin para sa kanilang mga anak, sa kanilang mga mahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Makikita natin sila ng face to face dito sa church. Oh, Ria Katala Ramasa Katala Ramase. Yalla maya 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 Katala Ramase. Oh, Ria Masa Katala Ramasa Ria Katala Rama. Yana la maya maya Katala Ramasa Dala Katala Rama. Dendala maya, pray in the spirit. Yalla maya maya Ramasa Katala Rama. The presence of God is so strong. Dindela maya katala mamaya na mama katala laba. Oria katala ramaya ka. Lord, we cry out to you. Iniiyak namin sa iyo ang aming mga anak. Mula sa panganay hanggang sa bunso. Oh, maging ang mga nanonood ng live Facebook. Abutin mo ang kanilang mga anak. Abutin mo ang aming mga anak sa loob at labas ng bansa. Yan na maya maya na katala maya ramaya rama katala raba. Oh, handaria katala raba. Pastors, let's serve the people of God. Let's lay hands on them. Hiandara katalana maya la katalarama sekatalarama. Yedala katalana maya. Maging ang aming mga kapatid, abutin mo, Lord. Abutin mo ang aming mga kapatid. Abutin mo ang aming mga magulang. Abutin mo ang mga kamag-anak namin. Abutin mo ang aming mga kapitbahay. Lord, we will go. We will go. We will go and spread the good news. Yamakatala maya marama namala katala rama. Hallelujah. Pray. Pray for them. Panalangin natin sila. Yan na maya katala maya katala rama. Sa katala rama kandala. Oh, may God empower you. May God strengthen you. May God touch your daughter right now in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Ate Yogi, nakikita ng Diyos ang iyong paglilingkod. Hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Hawak ng Diyos ang buhay ni Madjo. Hindi siya makakalayo, hindi siya makakatakbo sa pagkakatawag ng Diyos sa iyong buhay. Sa pangalan ni Jesus, maging ang anak mo, Geraldine, abutin ng Panginoon ang iyong anak. Inaabot ng Diyos ang iyong asawa. Sa pangalan ni Jesus, Yaria katalara katalarama sakatalarama katalarama. Erio katalarama sakatalarama. Sa pangalan ni Jesus, abutin ng Diyos ang inyong mga anak. Hallelujah. Ipanalangin niyo yung lahat nandun sa likod. Lahat ng mga naipag-pray, go and find someone. Yaramo katalarama sakatalarama. Oh, salamat Lord. Abutin mo ang buhay ng kanilang mga anak. Abutin mo ang buhay ng mga anak ni Bea. Endelerio mo, katalarabo, sakatalarabo. Endela maya maya yana lakatalarama, sakatalaraba. Erio katalarama, sakatalaraba. Abutin mo ang buhay ng kanyang asawa sa pangalan ni Jesus. Henderio katalarama, hodo katalarabo se. Yakatalaraba. Aking inaalis ang kamay ni Satanas sa inyong mga anak. Aking inaalis ang mga sumpang inilagay niya sa inyong pamilya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Orio katalaro kandalaramo sakatalarawa. Erio katalarawa sakatalarawa. Erio katalarabo sakatalarawa. I release you. Yamo sokotalaro. Henderio katalarabo sokotalarabo. Erio katalarabo sokotalarabo. Yandalama kandalarama se. Yala pangako mo Lord. Hindi mo pinapabayaan ang mga balo. Sa pangalan ni Jesus. Answered
prayer sa ating Mira sa kanyang mga anak. Yamakatallarama, yakatallarama, hede yakatallarama, sakatallarama, 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 sakatallarama. Salamat, answered prayer, Lord God. Ang lingkod mong ito na si Ann, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. Iyamo, sakatallarama, sakatallarama. I release you. I release you right now. Receive it in the name of Jesus. Iyamo, sakatallarama, katallarama. Iyamo, katallarama. I release your husband in the name of Jesus. Iyamo, katallarama, katallarama, say. Yananama yarya katalaraba sakatalaraba. Hey, yamo sakatalaraba. Receive your healing from pain of loss. Receive it in the name of Jesus. Yokatalaraba sakatalaraba. Oh, Ria, hanap kayo ng ka-prayer partner niya. Pray niyo sila, yung mga nasa upuan. Sakatalaraba sakatalaraba. Yandaramo sakatalaraba. I release you from your past in the name of Jesus. I release you from your pain. Oh, oh, salamat sa kanyang kalayaan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Pray nyo sila. Pray. Oh, Riabo, Sokotalaraba. Sikatalaraba, Sondariakatalaraba. Oh, hallelujah. Salamat, Lord, sa harvest of soul. Sa buhay ng lingkod mong ito. Salamat sa harvest of soul. In the name of Jesus. Yamo, Sokotalaraba, Sokotalaraba. Yalama, Yama, Sokotalaraba. I release you. I release you right now. I release you. Yamo, Sokoto. Eketalaramo, Sokoto. Let this be a worship from my heart and my spirit. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit Yariamo, Sokotalaramo, Shandariakatalarama. Yadaramo, Sokotalaramo, Soriakatalarama. Idariakatalarama. Kung sino man ang may sakit sa inyo, hawakan niyo ang bahagi ng katawan ninyo na may sakit. Hawakan niyo po ang bahagi ng katawan niyo may sakit. Maging kayong lahat ng mga nanonood sa live Facebook. God is taking away your pain. God is removing the cause of your pain. Spirit of life flowing into my heart. How I need Sandaria katalarabos, Sandaria katalarabos. Yeria katalarabos, Sandaria katalarabos. I need your presence. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Spirit of Huwakan niyang bahagi ng inyong katawan na may sakit. Maging kayong nasa live Facebook. Hawakan niyang bahagi ng katawan ninyo na mahina. Any part of your body na nagiging sanhi ng inyong kasalanan, hawakan ninyo yan. Yariyo mo, sokotalarabos, siriyo katalarabo. Oh, hallelujah, Jesus. Pastor Dong, pray po natin ang mga may sakit. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Just continue to raise your hands. Just lift up your hands to Him. The Lord knows
your heart. That spirit of yours that you have right now is a spirit that is one with Him. God said, I will never put you to shame. You will not be put to shame. He will surely answer you. It's because of the Lord Jesus within you. Right now, you are already answered prayer. If you believe, tinugon ka na ng Panginoon. Ngayon din sa ngalan ni Jesus, pangako niya yan. Siya ang may sabi niyan, pagpapalain ko kayo, ikaw at ang iyong magiging mga anak. Sinabi niya yan, ang iyong mga kaapo-apuhan ay pagpapalain ko. Sabi niya, huwag niyong kalimutan ang aking mga salita. At huwag kayong tatalikod sa aking mga salita. Kaya sabi ni David, Lord, hide me from the power of presumptuous sin. Hide me, Lord. At sabi ni David, my heart that hides your words so that sin cannot come in. This is the word of King David. If you believe right now, kung maniniwala ka na ang Diyos na tinatawagan ni Haring David, Diyos na tinatawagan ng mga lingkod niya sa bagong tipan, ay kung ito rin yung Diyos na tinatawagan mo, walang isa man ang mapapahiya sa atin. At ang sabi niya sa Romans 10:13, that those who call upon His name will be saved. Will be saved. Hallelujah! Maliligtas ang sinumang tumawag sa pangalan ko. Sabi ng Panginoon sa mga salita niya. Sa ngalan ni Jesus ay pagpalain kayong lahat ngayon. Pagpalain kayo sa lahat ng bagay. In Jesus' name. Ann, halika. Taas natin ang ating kamay. Si Ann ay representative ni Pastora Marivic. Siya yung direktang kadugo. Para sa kaalaman ng lahat, si Pastora Marivic, ang pamilya ni Pastor Ruben, ang mama, papa niya, si Red, at si Pastora Marivic, sila yung na-aksidente noong Sunday ng gabi. At nung Monday, agad-agad akong nagpunta ng Iligan, kasabay si Pastor Ruben, nagkita kami sa airport. At kagabi po ay naoperahan na siya. So dapat ng Wednesday, pero na-move. Yung kamay po ni Pastora Marivic ang na-damage, naputol po yung buto, yung naghiwalay po yung litid dito, kaya nilagyan po siya ng titanium. Salamat sa Diyos kasi tagumpay yung operation, pero yung process of healing. Sabi ko kay Red, anak, isa lang ang sinabi sa akin ni Pastor Dong, may kapabayaang nangyari sa iyo. Ang lalim ng pagsisisi ni Red, humingi siya ng tawad sa Diyos, humingi siya ng tawad sa lolo't lola niya, sa mama niya, sa papa niya. At naniniwala ako na dahil nandun sila sa battlefield, yung battlefield, isang lugar na kung saan ay matindi talaga ang labanan doon spiritually. Kaya ang kaaway, gusto silang atakihin, gusto silang patayin. Pero hawak ng Diyos ang kanilang buhay. They come out strong. Ang mabuting balita, ang sabi ni Pastora Marivic, pagkatapos ng aksidente, nawasak yung harapan ng sasakyan. Salamat sa iyo, Panginoon. Di mo kami pinabayaan. Ang buhay na yon na regalo ng Diyos sa amin, lalo namin gagamitin para maglingkod.
habang nandun ako, pinapanood ko sila. Hindi madali. Mahirap. Pero kailangan kong maging matatag. Kailangan namin mag-asawa na maging matatag. Kasi nga, ito yung mundo ng labanan. Kailangan nating maging matibay. Kailangan nating maging matatag. Amen po ba? Salamat sa Diyos dahil answered prayer si Pastor Marivic sa iyo, anak. Sa pagtugon mo sa Panginoon, lalo mong sinasabi sa ate mo, ate, tama pinili mo. Sasamahan kita, magpapatuloy tayo. Ang challenge sa atin, yung first day ng prayer and fasting natin, may pamilya tayo na aksidente. Pero tayo man ay nasasaktan, tayo may umiiyak, tayo may nasusugatan, pero hindi tayo hihinto. Sabihin mo sa katabi mo, walang hihinto. Sama-sama tayo maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Taas natin ang ating mga kamay. At please, kami ni Pastor Dong ay namamanhig sa inyong mga puso. Kung hinihipo ng Panginoon ang inyong mga kamay, let's be generous to them. Mag-extend tayo ng support para sa kanila. Hindi po sila nangihingi, pero tayo pamilya na marunong magkusa. Amen po ba? Pastor Dong. Hallelujah. Sabi mo, Lord, sa Proverbs that the spirit of a man endures sickness. And you said, Lord, through Apostle Peter, that by the stripes of Jesus we are healed. And sabi mo, Lord, through Solomon, that the joyful heart does a good medicine. Na kahit may nangyari, Lord, ang kagalakan ng mag-asawang maglingkod ay hindi pa rin napanaw. Hindi nawala. Amen. Patuloy pa rin silang maglilingkod. Amen. Kay Lord, pinagpapala namin si Pastora Marivic. Amen. Pinagpapala namin, Lord, ang pamilyang Mangga. Amen. Ang pamilyang Gagarin. Pinagpapala namin, Lord, sa ngalan ni Jesus. Ngayon din, ang mga bayarin at mga problema ay wasak na. Yes. Tapos na. Amen. At tapos na rin ang anumang mga kalamidad o mga sakit. In Jesus' name. At Lord, sa proseso ng paggaling niya, Lord, Amen. maglilingkod siya, Panginoon. Patuloy pa rin niyang isisigaw, ang pangalan mo ay mabuti. Amen. Ang pangalan mo ay mahabagin. Ang pangalan mo ay tapat. Ang sino mang manalig sa iyo, Lord, ay di mapapahiya. Salamat, Lord, sa oras na ito na pinagpala mo ang mga lingkod na ito, Lord. At sino rin meron dito, pinagpala mo rin sila. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, salamat sa answer prayer. Amen. Atas ang ating mga Thank kamay. you, Lord. Amen. Hallelujah. Sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon, pasaganain. Patuloy tayong ingatan sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen. Patuloy ang kanyang kapayapaan ay sumainyo, Amen. manahan sa inyo, at sa ngalan ni Jesus, ingatan kayo sa lahat ng aspeto. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Amen. Praise God. Okay, announcement. Magtinda Everybody, let's enter in the presence of God. Everybody, let's worship His holy name. Everybody, let's praise the King.